Maraming salamat. Una sa lahat, sa Kasiglaban, sa mga organizers po natin. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Hindi lang sa pag-organize ng event na ito, kundi sa patuloy na pakikilahok sa gawain ng ating pamahalaan. Para sa kaalaman po ng lahat, yung mga kasama po natin dito na organizer, hindi lang basta sila gumagawa ng event, sila rin po ay ini-engage ang inyong LGU sa pamamagitan ng local school board, ng City Development Council, at marami pa pong iba. Medyo inuubo ako kaya siguro iiksiyan ko na lang po yung mensahe ko. Ha? Naghanda po kasi ako ng talumpati, 3.5 oras po. Kaso nakakaya naman, sa totoo, gagaling din ng mga speakers natin ngayon. At mapalad po tayo dahil makakarinig tayo ng iba't ibang mga insights tungkol sa mabuting pamahala, tungkol sa anti-corruption, anti-traditional politics, at marami pang ibang mga topic mamaya. Nandito yung mga pinapanood natin sa social media, si Nagib, si Nika. Nandito na po si Ma'am Shelo, na lagi natin din, pati yung mga panukala niya sa Open Infra. Binabasa ko po yan, ma'am, baka hindi niyo po alam. At tinitingnan din natin anong makukuha at magagamit natin sa LGU level. Siyempre, narinig niyo na po magsalita. Ang ganda ng kanyang mensahe. Short and sweet, ika nga. Ano? Maiksi lang yung mensahe niya, pero malaman. Si NYC Chair Jeff. Jeff, maraming salamat sa iyo. Palakpakan naman natin na lahat. Ang ganda ng mensahe niya. At sa totoo, sususugan ko lang din yung sinabi niya kanina. No? Lalo na yung punto niya na yung korupsyon. Opo, pag nakikita natin yung bilyones, yun talaga nakakalungkot, kundi nakakagalit pa nga. Alam ko, isa sa dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, dahil kinalulungkot at kinagagalit natin yung mga sobrang malulupit na nangyayari sa ating bansa, lalo na yung mga ghost projects. Pero totoo yung sinasabi ni Sir Jeff kanina, na opo, nandun yun. Pero hindi yan nagsisimula na ganun. Nagsisimula yan sa maliliit na bagay. It's a whole ecosystem. Hindi naman mangyayari yung billion na korupsyon kung walang milyon na korupsyon. Yung milyon na korupsyon, hindi mangyayari yan kung hindi nagsimula sa mas maliit. Yung malalaki, nagsisimula sa mas maliit. At totoo yan sa kahit anong bahagi ng ating buhay. Totoo yan sa pag-aaral natin. Hindi ka naman makaka 100% kagad. Hindi ka naman makaka-uno sa yung grades ko. Hindi naman magiging uno yan kagad. Mag-aaral ka muna, araw-araw. For good and for bad, everything big, all of end results start with small things. Yung magagandang grade para mag-cum laude, para mag-Latin honors ka, mag-aaral ka araw-araw, isang subject muna, matatapos mo yung isang semestre, hanggang palaki ng palaki, hanggang maging Latin honor ka. Kung tingnan naman natin, sa kabilang dako naman, may kakilala ba kayo na mabait na tao, tapos biglang nagising na lang isang araw, drug addict na siya? May kakilala tayong drug addict, pero hindi yung nagsimula na bigla na lang drug addict na siya. Nagsimula yun sa isang araw, meron siyang nabarkada, nagka-problema, sumubok ng konti, sumubok ng iba, hanggang sa naging malala na yung problema niya, hanggang nalulung na siya sa bisyo. Everything big starts out small. And if that's true for our lives, totoo yan sa pag-aaral, totoo yan sa bisyo, totoo yan sa maganda, totoo yan sa hindi maganda, totoo rin yan sa mga nangyayari sa ating bansa. So kung gusto natin na talagang ma-reverse yung mga malalaking nangyayari, anong gagawin natin? Meron ba kahit isa sa atin dito na may kapangyarihan o may kakayahan na baguhin yung buong sistema sa loob ng isang araw o kahit sa isang taon? Wala, hindi natin kaya yun. Kahit presidente mismo, hindi niya kaya yun. Gusto yun man, sabihin natin, may leader na magaling, may leader na henyo, may leader na 100% ang integrity. Hindi niya pa rin kakayanin yun kasi pinag-uusapan natin yung pangkabuuan. Nung bago po pumutok yung issue sa flood control, nagkaroon ako ng pagkakataon na siguro mas marami lang dito ng konti sa isang graduation, sa isang kolehiyo. Tapos nagkano ako sa kanila, nagkwento ng konti, tapos naikwento ko sa kanila yung computation ko. Na kinocompute ko, again, keep in mind, hindi pa napag-uusapan yung flood control at that time, several months ago. Sabi ko, ito yung computation ko.
Kasi meron tinatawag sa gobyerno na SOP. Na yung mga politiko, kahit hindi nila hingin, nakalaan yan sa budget. Sa ibang ahensya, nasa 20%. Sa ibang ahensya, nasa 30%. Ngayon, alam natin, meron pala hanggang 100%. Kahit ako, hindi ko alam yun nung panahon na yun. O siguro meron, pero hindi ko alam na ganun ka lala pala, o ganun yung scale, ano? Ganun karami pala yung ganun. Pero may iba naman, naririnig ako, hindi ko naman ma-confirm, pero may nababalitaan kami na 5% lang, 10% lang, iba-iba. Pero pag sabihin natin average, dun sa malalaki sa infrastructure, sabihin natin 20%. Eh sa DPWH pa lang, kung nasa 1 trillion yan, kung nasa ilang trillion ng budget ng total sa LGU, may mga locally sourced revenues ka. At hindi lang naman SOP yung korupsyon. Meron dyan yung bribery, yung paglagay, meron dyan yung kutungan, iba-iba. Iba-ibang uri ng korupsyon, lagayan, paniniki, lahat, at marami, iba't ibang forms of corruption. So sabi ko, sa computation ko, conservatively, ang napupunta sa korupsyon sa Pilipinas taon-taon ay hindi bababa sa 1 trillion pesos. Nung sa graduation na yon, nakita ko yung mukha ng mga nasa audience, yung mga estudyante, yung mga magsisipagtapos at that time. Nakita ko yung iba, parang na-shock. Yung iba, nagulat. Yung iba, parang kita mo, may galit na naramdaman. Pero may isang porsyento, siguro mga 20-30% ng crowd, naramdaman ko, hindi ko naman parang naramdaman ko lang bilang nakatayo sa stage, na marami sa kanila, 20-30%, parang feeling siguro nila, exaggerated yung sinasabi ko. Parang ano ba yan? Si Bigo siguro, OA lang yan. Di naman, 1 trillion? Ano yung 1 trillion? Grabe naman yung 1 trillion, di naman siguro. Pero ngayon, fast forward, less than 1 year later, kahit kayo mismo, huwag na kayo maniwala sa sinasabi ko, i-compute po ninyo. Kung ito yung budget sa infrastructure, na minimum 20% yung SOP. Hindi natin nila lahat, marami rin ako nakakatrabaho sa gobyerno na matino. Pero siguro, magtanong tayo sa mga batikan sa gobyerno. Tanungin natin sa kanila, anong mas malamang? Yung bilang ng kontrata na may SOP o walang SOP? Siguro, huwag na tayong maglukan, mas marami yung meron. Pag kinumpute nyo po, tinignan nyo isa-isa. Tingnan nyo, magkano ba yung nanggagaling sa LGU na pondo? Magkano yung national resource? Magkano yung ganto, ganyan? Hindi po kayo siguro magugulat na. O hindi tayo magdududa na umaabot talaga sa 1 trillion pesos. Kaya ang tanong, marami nagtatanong sa akin, at ako rin mismo, ang tanong ko, una, may pag-asa pa ba? Pangalawa, hindi naman tayo pwede mawalan ng pag-asa kahit anong mangyari, di ba? Kailangan kapitan natin yung pag-asa na yun. Palaguin pa natin. Pero ang tanong, bilang mga kabataan, Chair Jeff, kabataan pa ba ako? Kasi nabasa ko yung Youth in Nation Building Act, hanggang 30 years old lang daw eh. Ano na ba? Tumaas na ba? Yan ang pinakamagandang ginawa mo, Chair Jeff. Tinaasan sa 40 years old ang salitang kabataan. 36 po ako para sa mga hindi nakakaalam. Tama, di ba? Mga kabataan tayo lahat dito. Pati si Ma'am Chelo, mga kabataan po tayo lahat dito. Ano na, nawala tuloy ako. Ano yung sinasabi ko? Na-distract tuloy ako sa edad ko, 36 years old. May 4 years pa tayo magkakasama dun sa youth movement. Tanong, anong gagawin natin? Anong pwede natin gawin? Bilang mga mamamayan, bilang mga kabataan. At marami namang siguro sagot na mas obvious. Yung ginagawa po ninyo na nagpupulong kayo, yung ginagawa ninyo na ini-engage nyo ang LGU, o siguro pati national na pamahalaan, sumasali sa local school board, tinitingnan nyo yung budget ng LGU, yan, magandang umpisa yan. Pero babalik po ako dun sa una nating nabanggit kanina. Kung gusto talaga natin magbago ang ating bayan, kung gusto natin na umusan tayo ng mas mabilis naman, dahil napag-iwanan na tayo ng maraming kung 60s o hanggang 70s, isa tayo sa mga nangunguna sa Asia. Di ba? Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Di ba? Na-overtake na tayo eh. Marami pa rin naman progreso na nangyari sa Pilipinas. Kung tanungin ko kayo ngayon,
Kung pumasok kayo sa time machine, naka-random yan, magdadasal ba kayo na lumabas kayo tapos 1986 o 1945 o 1896? Siguro naman, mas gugustuhin nyo pa rin na mabuhay ngayong 2026, di ba? Ibig lang sabihin, may improvement naman tayo. Yung mga nangyayari dati noong 80s, 90s, siguro kahit pa paano may mga improvement naman. Hindi sa lahat ng bagay. May ibang bagay talagang kita naman natin, malala talaga. Pero kahit pa paano. Pero ang tanong, paano natin mapapabilis? Paano natin lalabanan itong malawakang korupsyon na alam naman natin ay hindi lang basta statistics, kundi talagang nakaugat na, nakabaon na, hindi lang sa gobyerno, kundi sa ating lipunan, sa ating kultura, at sa lahat ng ating mga institusyon. Corruption has been deeply embedded, if not institutionalized, in our institutions and in our very culture as Filipinos. Lagi ko pong ginagamit na halimbawa, pag iba siguro sa inyo may driver's license, pero lahat naman nakasakay sa sasakyan. Anumang vehicle, diba? Pag yung driver nagmamaneho, pinara ng traffic enforcer, anong unang may isip ng driver? O kahit ng mga pasahero, nako, yan na yung buhaya, kukutongan tayo nito. Yun yung una. Pangalawa, abutan ko na lang kaya to para hindi na ako maabala. Lalo na para doon sa may hawak ng nagmamaneho, may hawak ng lisensya. Abutan ko na lang kaya to. Sana wala sa atin ang gumagawa ng ganun, ano? Pero ang katotohanan, ako bilang nagmamaneho, kahit hindi ko siya ginagawa, sumasagi siya sa isip ko. Bakit? Pumunta sa same driver na nag-abot ng pang-merienda dun sa traffic enforcer. Kunin mo yung driver na yun, dalhin mo siya sa Singapore, sa Amerika, sa Europe. Tingin mo gagawin niya yun? Hindi. It's the same person. It's the same character. But here in the Philippines, he or she would do that. Doon, hindi niya gagawin. Bakit? Kasi doon, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya normal. Dito, katanggap-tanggap siya, normal siya. Kaya yung unang kailangan natin gawin bilang mga Pilipino, bago pa man natin isipin yung mga grander things or the bigger things, we have to start small. Nasiguraduhin natin sa buhay natin at sa ating paligid, sa ating mga komunidad, yung mga dating normal, kagaya ng mga nabanggit kanina, pati yung ultimo pagsingit sa pila, yung padrino system, palakasan system, kahit sa maliliit na bagay, yan ang kailangan natin labanan. At pag ginawa natin yun sa maliliit na bagay, it will trickle down or trickle up, kung ano man. Lalaki ng lalaki yan. It starts with the small things. It starts with the small things. Kaya sa ating mga kabataan ngayon, sana wag na wag tayong mawalan ng pag-asa. Dalawang bagay na lang dahil malapit na daw po akong mag-times up. Malapit na rin po akong maubo. Pati ng lalamunan ko. I believe that as young people here at the CABCON this afternoon, you're in the right direction. Yung pag-asa ng ating bayan ay hindi sa mga leader lang. Although syempre may bahagi ng leader, hindi sa mga government officials lamang, kundi sa bawat isa. Kayo, pag panahon nyo na kayo naman ang magiging leader, whether in civil society, in government, in local government, in national government agencies, I believe that all of you here at one point or another in the future, you will be given a chance to lead. But let's start now. Be prepared, number one. Dalawang bagay lang, be prepared. Be prepared in terms of theory, pag-aralan ninyo, pag-aralan natin, kung ano ba yung tama, pag-aralan natin, but also be prepared in terms of getting experience. Yan yung ginagawa siguro ninyo ngayon. So, nakikilahok kayo, sumasali kayo, nag-i-intern kayo, nag-OJ, sumasali kayo sa NGO, sa CSO, be prepared. Ang pinakamasamang nangyayari, ang pinakamalungkot na nangyayari para sa akin sa gobyerno minsan, hindi nga yung korupsyon yung mga tao na magaganda yung intensyon, pero pag sumabak sa laban, hindi nila alam kung anong gagawin, nakakain ng sistema. Yun yung pinakamalungkot sa lahat. So you have to be prepared. We have to be prepared. And number two, stay connected. Dahil kahit anong galing natin, kahit anong talino natin, kung tayo lang mag-isa, kakainin at kakainin tayo ng sistema.
none of us here are good enough to do it alone. And I believe that you joining here today, connecting, networking with like-minded people of similar values, principles, and beliefs is a step in the right direction. Ang sinasabi ko lang, tingnan niyo po yung nakaupo sa kaliwat kanan ninyo, huwag niyong kakalimutan, huwag niyong bibitawan yan. Dapat hanggang sa pagtanda ninyo, kayo magkakasama sa laban para sa mabuting pamamahala. Okay lang po ba? Ba't yung iba parang ayaw niyo yung katabi ninyo? Tingnan nyo na maigi yung nasa kaliwat kanan ninyo. Be prepared. Stay connected with people of the same principles, values, and beliefs. And I don't just believe, but I know that when it will be your time to lead, the Philippines will be a much better place tungo sa mabuting pamamahala. Maraming salamat. God bless the youth of Pasig City.